Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Lakas ng ulan dapat. Kanina pa ako eh. Lakas ng masyado ulan. No? Salamat dun sa dumadagdag subscriber, no? Maski pa konti-konti, okay na yan. Ha? Magbigay ho tayo nito. Abante, hopes former President Duterte De La Rosa attend House probe to shed light on drug war, August. Si Abante ho to. Saka si Karen Davila. Chismisan and actual information that has been verified. Why are you conducting this hearing? Well, in my committee, we have been conducting 4 hearings already, and we have invited the former president to come. We have invited the sitting senator, Bato de la Rosa, to come. But of course, they refused to come, no? And we begin to realize the connectivity of the drugs and the POGO and the EJK on this hearing. So, pinapag-usapan namin, I think we could be able to just join together because they also would like to invite the former president so that hindi na po yung iimbitahan ng different committee, and let this squad committee invite the former president and Senator Bato de la Rosa to shed light on the POGO, on the EJK most especially, and the drugs. Oo, so pa kasi drugs and EJK are very are connected together. Meron kaming commonality as far as we're concerned. Okay, all right. Now, the exposés are quite alarming, but I want to find out if there's enough. Kanina ho, marami yung tao kanina sa Kongreso, sa Kongreso. Ang dami yung mga resource person, ganito. Yung mga iba, hindi naman dumating. Issue ng mga show-cause order dahil mga hindi dumadating yung mga inimbita. Lalo-lalo na yung mga tungkol sa Pogo. Sila Roque, mga ano. Wala akong pumunta. Andun no yung preso ngayon na merong life imprisonment na sentensya na pina-attend. Nagsabi siya na tungkol doon sa mga smuggling, tsaka pagpapasok ng shabu, pinanggito si Pulong Duterte, si Mans Carpio, at si Michael Yang, involved daw doon sa Bureau of Custom. Di marami akong sinabi. Yung mga binanggitong pangalan, wala ho doon. Ang problema, yan nung Michael Yang, wala na sa Dubai daw. Ito naman si Mans Carpio, asawa ni Sara, tsaka ito si Pulong Duterte, at tsaka ito si Digong, at tsaka ito si Bato. Paano mo patatawag? Makukontempt ba nila yan? Sabi nga nito si Abante, wala tayong magagawa. Ayaw naman nilang pumunta. Hindi naman nila pwedeng i-contempt. Ayaw naman ni... Anong makakukuha mo dyan? Di ba? Mga boss. Hearing sila ng hearing doon. Wala naman yung mga hinihearing nila na almost 90% na involved doon sa EJK. 100% mo na. Si Duterte nga, Duterte drug war nga iniimbestigahan, di ba? Iniimbestigahan din yung tungkol sa Parmali. Yung mga kung ano-anong puro ang involved sa mga iniimbestiga sa Kongreso. Ito yung mga grupo ni Digong, yung nakaraang administrasyon. Di ba? Sabi nga ni Karen Davila dito hindi ba kaya nagsasayang lang kayo ng dyan hindi nyo naman anong makukuha ninyo dyan? Patuloy natin ng konti Like ang pinaka-minimum niyan is 20,000 to 60,000. Yan ang sabi ng colonel na nakausap namin, and I told him, are you willing to test? May nakausap na silang kernel at pinatutuhanan daw yung reward 20,000 to 60,000. Kinausap ko sabi ni Abante, are you willing to testify? Ito. Testify and, pero alam mo, syempre, may takot siya kasi he doesn't know what's going to happen to his own family. So, still, we're looking at that because
talaga may suspicion na kami noong araw pa na merong quota system, merong reward system, although tinatanggihan ito ng mga Philippine National Police leadership. I hope that Director Natural tumanggi. Alam nga naman aminin, di ba? Parang si ano lang, si Albaw, oo. Di siya amin, di ba? Wala namang aamin eh. Masunurin sila sa ika-11 utos, huwag kang aamin. General Marbil will tell us more about that because he was already a policeman during the time of the former president, although he's not actually a general yet. Yet meron siyang alam. Sabi ko nga sa kanya, iba na ngayon ang administrasyon. You know, you are now the general of a different administration. So it's time for you actually to tell us the truth because we would like to find out what the truth is. Okay, all right. So the testimony with you is there's a reward pag nakapatay. It is not to arrest. That's Actually the order is not to arrest. The order is to kill. so therefore Look, this colonel is claiming- Yun ang order, hindi naman arrest eh. The order is to kill. Sino ang nag-order ng kill? Di tuloy. There are 440 drug users that are supposed to be victims of drugs that should not have been killed. They should have been rehabilitated. But they killed them. There are a lot of, alam mo yun, nakalagay sa police blatter sa data binigay sa amin those are the only drug pushers and drug users and drug maintainers and drug lords, no? Pero hindi nakalagay doon yung mga mistaken identity. Hindi nakalagay doon yung mga nadamay lamang. For example, like there Okay. was... Representative, just very quickly. So Yeah. this is coming from an admission, a confidential admission of an active police colonel who refuses to testify and say this under oath. But in effect, what he's telling you is, if this is true, that it's really a shoot-to-kill order. It was not, in other words, follow the justice process. It was not reading suspects their rights. It was not arresting them. You're saying that it's a shoot-to-kill order. Yes, I believe so because look, there are Attorney Adel Jog. Yun na ho, yun. Talagang naniniwala si Abante na shoot to kill order. Ang problema nga, Abante, hindi mo mapatawag yung nag-order. At gaya sabi mo, mataas ang respeto mo, mataas ang ano mo pa rin sa former president. Yun ang nag-order eh. Kaya nga, Duterte drug war di ba mga boss? Sa itulo, ang dami ho doon no, sa Kongreso. Dami, marami-raming gastos ni Juan de la Cruz yan, mga boss. Diba? Mantakin mo yung mga tinuturo sa Kongreso kanina. Mans Castro, Carpio pala, Digong, Pulong, Michael Yang, Bato. At yan ay patatawag ho yan, pinatatawag na ho yan lahat. Ang problema, kung gusto lang dumalo. Kasi ayaw nga raw nilang, hindi nila kayang i-contempt yung mga kanila, yung mga main character dito sa mga smuggling, drug war, yung drug smuggling na malalaki na hindi ho nila kaya patawag. Magulo ho. Ang naiwang administrasyon, hindi naman nila may patapatawag, di ba? Sakit sa ulo, no, mga boss. Pag ganitong klase ang gobyerno doon sa nakaraang gobyerno. Nagpatawag kayo ng investigation sa Kongreso. Hindi nyo naman maipatawag yung dapat yung imbestigahan. Ang pinatawag nyo, pulis. Yung mga pulis, tumanggap lang ng order yun di ba? Eto pa isa. Justice Carpio, ICC warrant of arrest out by September. Duterte, be ready.
Ito naman nung warrant of arrest ng ICC, eh okay na ho sana yan. Lalabas. Ang problema Interpol sabi nila, di ba? Interpol. Pero pinipilit na naman no, na itong wala silang jurisdiction, wala tayo sa ICC, whatsoever, ganito, ito. Ngayon, ang magseserve na warrant, kapulisan, wala namang pulis yung Interpol eh. Kung miyembro tayo ng Interpol, kapulisan ng Pilipinas, ang magseserve ng warrant of arrest, dito, kila Digong at kay Bato. Parang yung pulis ang huhuli dito. Oo. Sana nga, magawa nila. Pero, si Kibuloy nga lang eh. May jurisdiction tayo kay Kibulog dahil wala naman siyang ordinaryong pastor lang siya na peke. Di ba? Si Bantag din. Asan? May warrant of arrest din. May warrant of arrest Hindi ako ma-serve. Ilang taon na si Bantag. Nauna pa yata si Bantag kaysa kay Kibulog, di ba? Ito pa si Digong, si Bato, ang maserbuan mo ng warrant of arrest ng kapulisan, ang lakas eh. Kita nyo naman si Kibulog, si Albao. Tinatapalan lang pala ng pera yung MBI dyan sa Region 11 sa Davao. Ayon naman kay Santiago, hindi ka ako naniniwala kay Arlene Stone. Wala namang masama ako nagbibigay sila ng putik yan. Anong klase ito? Isaksalise. Bangon, gising. To September, sabi na nga, lalabas na yung warrant of arrest. Ano sabi ni Bato, ni Duterte? ICC, onyo. Dinedirty finger lang ni Digong eh. Di ba? Pero, tignan natin. Sabi, si Rimulya, ganito ito. Hindi raw kaya yung Interpol, ganito. Sige, pahuli mo kung kaya. Nandi OJ, sige. But, yung ba kay Kibuloy, hindi ba DOJ din na nagpapahuli? Di ba? Nahuhuli ba si Kibulog? Hindi. Ang nasusunod sa Kingdom, si Kibuloy. MBI, yan. Ilang kayo? 20. 10 lang papasok. Sakit sa uod. Yung 10 maiwan kayo dyan sa labas, Ano na yan? Malungkot to isipin. Pero yan ang nangyayari. Si Digong wala ng power. Kagaya ng vlog ko kagabi. Walang power. Pero kung magsalita yan pogo kaya. Kinukurap niyan ang pulis at mayor, congressman, governor. Pero yung presidente hindi yan. Lord. Ewan ko, sana God moves in a very mysterious way. Let's wait. Di ba? Pakinggan natin si Senadora Laila de Lima. Ito pa isa. Ang dami ko ito natutuwa ako Mamaya si Senadora Laila de Lima. Ito. President Sara Duterte na sumailalim sa hair follicle drug test. Tugon ito ni VP Duterte sa hamon ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanya, pati na sa kanyang mga kapatid na sina Davao Representative Paulo Duterte at Mayor Baste na magpa-drug test bilang ehemplo sa mga nasa gobyerno. Gayunman, sinabi ng Vice Presidente na dapat may kasamang third party sa drug testing upang masiguro ang validity ng test results.
Nagpahayag rin ng suporta si VP Sara sa panukalang inihain ni Congressman Paulo Duterte na may layong obligahin ang lahat ng government officials na magpa-drug test tuwing 6 na buwan. Anya, nararapat lamang ito upang matiyak na nasa katinuan at maayos ang trabaho ng mga nasa pwesto. Handa si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa hair follicle drug test. Tugon ito ni VP Duterte sa hamon ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanya, pati na sa kanyang mga kapatid na Naman na yan. Ibig nyo sabihin yun lang nagsasyabu ang hindi gumagawa ng wala sa katinuan. Pag nagsasyabu ka, wala ka sa katinuan. Ang dami palang baliw. Karamihan ho siya sa mga ganyang nagsisingot-singot na ganyan. Meron ho dyan ang tatalino pa karamihan nga ito, mga driver pa na yung mga driver ng long distance kasi nga hindi raw sila inaantok whatsoever, ganun. Meron akong kaibigan na dating naggaganyan. Kaya sabi ko, nakakakwento ko siya, talagang pre, gising ang diwa mo, sabi niya. Pero hindi naman siya, matino naman. Maganda nga yung negosyante siya, maunlad siya. Pero naihinto niya na. Pero nung binata ako, sabi niya, ayun, talagang Pero hindi niya bisyo. Barkada lang di ba? Dadala niya, kaya niyang dalin. Kumbaga, hindi ho siya naging addict, hindi. Pero sabi niya nga, masarap. Siguro nga masarap. Bakit nga tinitira ng mga mayayaman? Di ba? Maganda raw ang pakiramdam mo, whatsoever, ganun ito. Wag lang yung sobra ka naman na talagang iba na ang mo, di ba? Kumbaga sa kontrolado mo, parang ganun din Para siguro din na pag-iinom ka, moderate lang. Ganun. Oo. Sino ba mukhang tanongin nga kayo, sino ba mas mukhang addict? Tingin niyo ba matitino itong mga to? Itadtado ng tatuto, lalo to si Basti hanggang dito puno Minsan nga may hikaw pa dito tsaka dito hindi ko natin nakita, hindi ho ako bongbong pero hindi ko ho nakita si Bongbong Marcos ng kaganyan. At wala ho yata tattoo si Bongbong. Si Sara Duterte kumisan gawa ba ng normal yung magpakalbo ka? At kung ang tattoo ni Sara sa binti, ang laki. Sige nga. Nagtatanong lang tayo. Tsaka sino ba pag nagsasalita ang mukhang bangag? Diba? Pero gaya siya sabi ko, dapat talaga gumalaw na Pero yan kayang-kaya ho yan itong pag sinabing nandiyan na yung warrant of arrest ng ICC, diyan ho natin malalaman kung totoo na talagang magkaaway na nga ito. Itong Duterte at Marcos na to. Wala hong Pag ginusto ng gobyerno, hindi po pwede. Pag talagang gumalaw ang gobyerno. Pero hanggang sa ngayon, wala ho tayong makita. Dahil si Kibulog lang, hindi ho nila mahuli-uli. At saka, huwag mo sabihin walang jurisdiction ng mga kapulisan, kikibulog. Tsaka doon sa 4 na ewan ko, sabi, nahuli raw. Mamaya, fake news na naman, hindi pa raw nahuli. Ang gulo, di ba pa? Ano na yan? Sakit sa ulo. Ewan, mga friend. Oposisyon. Eto, pakinggan nyo si Senadora Laila de Lima tungkol sa oposisyon. Tawa ako ng tawa dito Hiramin ulit natin kay Idol Christian Isguera, How can they be considered as a true, genuine opposition? Pag sinasabing opposition ka, ikaw yung tunay na alternative to the status quo. Dapat meron kang pinapakitang track record na maganda. Dapat meron ka talagang pinakita ng sa sambayanan, na meron kang sariling vision o meron kang tunay na vision at agenda para sa bayan yung magaganda. Anong track record ang papakita o pinakita sa atin ng Duterte-led administration?
Na wala, nasaan yung good governance nila? Wala silang record of good governance. Good governance Duterte. Duterte. Wala silang senadora, wala ba silang pinakitang track record ng good governance? Sabi ng mga zombie, Duterte. Duterte. Tuloy. ba ang magpapatay ng libu-libong tao? Good governance ba ang family scandal? Good governance ba ang limpak-limpak ng mga confidential funds? How can they be considered as a true, genuine opposition? Pag sinasabing opposition ka, ikaw yung tunay na alternative to the status quo. Dapat meron kang pinapakitang track record na maganda. Dapat meron ka talagang pinakita ng sa sambayanan, na meron kang sariling vision o meron kang tunay na vision at agenda para sa bayan. Maganda naman ang vision, di ba? Senadora. Maganda ang pogo. Sabi niya, pasok kayo mga pogo. Yun ang vision. At ang vision nila ay yumuko kayo sa kay Xi Jinping, ha? His Excellency, hawak mo bola. Igalingan mong mag-dribble at baka masundutan ka pa. Magkulab na po tayo. Sana, let's cross our finger na pag dumating ang warrant of arrest ng ICC, talagang full blast na to. Hindi na po pwede yung kaso ng pating NBI, oh. No? National Bureau of Investigation. Sino kayo? NBI. Ilan kayo? 20. 10 lang yung papasok. Yung 10 maiwan kayo sa labas. Sana pag nandiyan na yung ICC warrant of arrest, iba ng usapan. Pero gaya ng sabi, halang ang bitukan nito. Sabi nga ni Senator Trillanes. Hindi yan papahuli ng buhay. Alam din ni Trillanes yan. No? Tsaka yung ang daming kasong sinasampa ni Senator Trillanes, doon ako na di ba? Ang dami, halos lahat kinakalkal na eh. Nakalkal na lahat eh. Oo. Ibig sabihin, sumasampalataya si Trillanes sa justice system na ngayon, sa Department of Justice. Di ba? Sana totoo si Remulla. Oo, sana hindi mangyari na magaya lang yan kay Franz Castro na nagsampa ng grave threat sa basuran napulot yung kanyang sinampang kaso. Dismiss agad. Ito, katakot-takot po itong pinahal ni Senator Trillanes, di ba? Di ba? Ako, yun ang ko mga friend, yun ang hinagap ko na malayo na mangyari sana nga na pag-uunahin si Digong at si Bato. Once na nakuha na si Digong at si Bato, tignan ko ang galing ng ng kingdom. Baka yung ulo unahin. Ganun lang ko yung baka, Sana nga ganun ang mangyayari. September, sabi ni Justice Carpio na lalabas na ang warrant of arrest nila Digong at nila Bato. Diba? Para, kumbaga sa pangahin mo na agad. Kung si, ang mo, baka sunod-sunod daw yan Kasi yun nga, balitaan nyo naman na mukhang nakasalang may nilulutong impeachment laban dito kay spoiled brat, sabi nga, na si Sara Gets. Sara Gets, Magkulam na tayo mga sir.
S. Marise, shout out. Ang tagal na wala si S. Bandang gabi sa Rox, kamusta na po? Mabuti naman, ikaw ba, kamusta? Sumagot si Al Olalia, oh. Good evening, S. Marise, oh. Al Olalia, parati ito sa ano eh, naki-ato ni Enzo, oh. Dapat ko, hindi ako nag-ano, parati ko, kabunyog. Umasa ka, Atty. Enzo. Makampanya ako dito, oh. Marami-rami rin boto ako makukuha. OG Casanyeda, ito pag subscriber ko, oh. Lahat to yan sa inyo. Eh, pamilya pa niyan, di ba? Kay Toto Kausing din, oo. Sana tumakbo si ano, si gusto ko manalo rin. Kung totoo, ano, binibilo nila Christian Esguerra eh, si Secretary Llamas, oo, ako. OG Castañeda, shout out. Totoo sinasabi kong Luis Tro, nag-issue ka, ikaw Digong, ng Executive Order 13 justifying the legality of Pogo, na outsmart lang kayo ni Luis Tro kung ano-ano na sinasabi mo, buko ka na kasi, di ba? Ogi Castañeda ulit. Tameme kasi si Roque kay Kong Luis Tro, kaya nagsumbong kay Digong. Ang pagka-abogado mo, Digong, outdated na, new generation lawyer na ang mga yan. Obsolete ka na. Aminin mo na yan. Hindi po pwede, Ogie. Minumura nga lang niya yung mga pig. Ay, Justice Carpio, wala. Ang bobo, sabi niya. Siya matalino eh. Yun ang mahirap kay Digong. Oo. Kaya lang, ang problema, anong ginagawa ng hindi niya maipadisbar yan? Eh, puro kawalang yan ang ginagawa niya, no? Di ba ginagago na yung batas? Hindi niya pa maipadisbar-disbar? O, pinagtatawanan yung pulis. Ano ba? Gobyerno, pinagtatawanan niya. O, kibuloy lang, hindi niya mahuli. Pastor pa eh. Pastor lang, hindi niya mahuli. Ha? O, pinagtatawanan lang niya. Di ba? Ogi Castañeda ulit. Alam ni PBBM from the very start na dyan source of money nila yan, kaya pipilay na yan. Sana. Kalat ni Baya, shout out. Good afternoon, Kasani. Maaga man o ginabi. Basta tuloy lang ang laban. Kasani. Ala, tira. Hello, mga ber. Okay lang si Mama. Shout out, Binibining Akira Milus. May you have a pleasant day ahead. Ingat at magpapahit ka lagi. Kung may panahon ka, dalawin mo naman kami. Namimiss ka na namin. O, yun nga eh. Shout out, Akira Milus. Sabi ni Kalatni, o. Jaime Catalan, shout out. Karox, hindi tapang yung kay Duterte. Nervous yun. Tapang-tapangan lang yan. Ungas na matanda yan. Nakita nyo ba bukol sa liig ni Digong? Betlog niya yun. Ganun ba yun? Kala ko, ang tawag dito. Kala ko lalamunan yun. Iklog pala yun. Okay na ako Japan. Felix Areha, welcome to the club. Demonyo talaga si Digong nyo. Sungay na lang ang kulang sa kanya. Hindi tsaka buntot pa. Kalat ni ulit Wag na nating pag-aksaya ng panahon niya si paring Ruding. Nanggagago na lang yan ng harap-harapan at baka mahawa pa tayo sa kalokohan niya. Jaime Catalan ulit Makikita natin kung matapang nga talaga Digong nyo kapag nasa labas siya ng Davao at Pinas. Dun niya maiisip na duwag pala siya pag nawalan na siya ng kapangyarihan. Marami pa rin Kalat ni Bayaw. Happy birthday to Miss Ann, Ladies Anita. Again wishing you love, happiness, good health, and more birth years ahead. May you have a blessed one. Ingat, be well, and God bless. Happy birthday, Ladies Anita. Marilo Pabian, nak, shout out Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Pilantropo daw po. Kung describe ni NBA Director si Gibbs, sablay din pala katwiran niya. Bagsak na naman ang grade. Akala pa naman natin magaling siya.
pero lumiko din sa tamang katwiran. Tama nga po sinasabi ni Ka Percy sa isang vlog niya. Ang administrasyon daw po ni BBM patungo na sa bangin. Sa klase nga ng taong akusado, sila pa ang nagmamagaling. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabyan. Yun ang totoo eh. Yung nakikita natin. Pero may chance pa. Malay mo. Tama ako. Sana tama ako ha. Na pag nandyan na yung ICC, uunahin si Digong at sunod-sunod na sila. Rodelio Alpilor, shout out. Sumobra talaga utak ni Digong, Sir Rox. Ang talino niya, ginamit sa kasamaan, kaya di ako believe sa kanya. Bakit, sir? Kasi siya ang pinakamasamang naging Pangulo ng Pilipinas. May sakit na yan, sir. May sakit na yan, sir, sa utak, sa sobrang kasamaan. Talagang ininsulto po si BBM. Nga pala, sir, happy birthday po. Stay safe. Stay healthy and safe. God bless po. Salamat, Rodelia. Ay, may katalan ulit. Karox, bakit puro tapang ni Digong ang issue? Sana sa susunod iba naman. Kamatayan naman, please. Jaime, hindi pa pinipirmahan ni Kibulog yung kanyang kamatayan. Pag namatay si Digong at naiwan si Kibulog, patay kang Kibulog. Elizabeth Iscara, shoutout to TV, Sir Rox. Grabe itong Digong na to. Sobrang tapang. Malapit na siya sa hukay. Bastos pa din ng lumalabas sa pagkademonyo. Naku, BBM, kilos na. At baka may plano itong masama sa inyo. Huwag ka nang matulog. Huwag kang magtulog-tulugan. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth. Elizabeth Iscara ulit. Ang pinagsasabi nito tungkol sa korupsyon. Wow, ha? Tingnan mo muna ang pinaggagawa ng pamilya nyo sa bansang ito. Di kami mga tanga at bobo, nakagaya ng mga aliporis nyo. Ay, nakakasira ng araw. Totoo. Elizabeth Iscara ulit. Sige nga, Digong, kung matapang ka nga, sige at sumuko ka sa ICC. Total, matapang ka, di ba? Wala kang kasalanan, di ba? O, di umarap kayo dyan. Hi, BBM. Ayan, binabasos ka na. Papayag ka bang tawagin kang weak leader at walang kwentang leader? Gising! Baka inaantay lang yung ICC. Elizabeth. Malapit na, September na. August. September na. Next month, di ba? Elizabeth Iscara ulit. Dagdag comment ko po dito sa pinagsasabi dito si Kibuloy lang daw ang kaaway. Di ba niya alam nakasama siya at aliporis niya ang kalaban ng bayan? Totoo. Baliw nga rin yan. Buwang na yata yan. Matandang yan. Maril Pabyan, no? Palagi po ako natatawa sa mga bansag ninyo. Turon, trompeta, at si step out and step in. Alice in Wonderland. Dito po ba sa NBI Director, anong masasabi nyo, tay? Mas tama po tayo na sabihin natin na ayaw hulihin talaga. Gagawa sila ng story for us to believe na nagtatrabaho sila kuno, na ginagawa tayong eng-eng. Nakakagalit na po talaga, tay. Alam mo, anak malo, pag hindi na nahuli si Kibulog, yung NBI na yan, baka pwede natin tawagin niya na National Bureau of Engot. Ano ba? Nung araw, pag tinrabaho ng NBI, talagang yari ka. Ngayon, wala na. Ano ba? National Bureau of Engot na nga ba talaga kayo? Anita Japon, shout out. Good evening po sa Roque and to your loving wife at sa aming lahat na sumusubaybay. God bless po tayong lahat. More and always. God bless, Anita. Anita ulit, Yan si Digong niya. Yan si Digong. Kaya ganyan magsalita dahil palpak ang administrasyon niya. At malaki ang naging kwarta niya. Punyeta ka, Digong nyo. Hindi pa tumikom ang bunganga mo. Alam nyo, sa totoo lang, ito na pinakagrabing presidente na ginawa
pinabao sa utang. Pero hanggang ngayon, naggagaling-galingan pa rin yung pamilya niya na sila magaling. Putik, yan, resign yung... Ewan ko, mapapamura ka talaga dito sa mga... Hindi, ewan ko ang klaseng uring mga nilalang to, no? Anita ulit, oh. Tama lang na ikulong si Digong nyo sa ICC at ang mga alipores niya. Tabogo ka. Nung panahon ng utos mo sa patayan ay under pa sa ICC ang ating bansa. Tarantado, ubod ng kagaguhan. Justisya ang kailangan ng mga naulila. Hindi mo ba naiisip, ubod ka na kawalang yan, tarantado mo. Yung mainit na ulo ni Anita. Ngayon, Anita na naman. Tumahimik ka na kung ako sa'yo dahil tapos na ang termino mo. Mapuputak tungkol sa katiwalaan ng mga anak mo na walang ginawa kundi maghindorobot. Hindorobot. Anita ulit, ang dami. Bakit kaya hindi na lang gamitin ng gobyerno ang Interpol nang mahuli na ang dapat hulihin? Ipaubaya na nawalang ng matiwala sa NBI. Natanggap na suhol, DILG, hindi din maasahan, DOJ, Secretary. Imulat nyo ang mga mata mo at katotohanan. Ang katangahan, itabi mo muna sa isang tabi. Anita, ulo ni Anita. Ay, nako. Sana tama ako, di ba? Pag dumating na yung warrant of arrest ng ICC, talagang haba. Kaya lang nga namang magpatalo yung gobyerno. Kay Duterte. At kay Digong lang, wala na. Ano ba? Librado Ludovico, shoutout. Hanggang dakdak lang ang matandang Durendo tayo. Matotodas ka rin. Sorry, Karox. Off muna at baka masira ang araw ko. Magpatuka ka na lang sa ahas, Digong nyo. We, leche, induropot. Kaya tayo dyan. Anita ulit. Para sa akin niya si Digong nyo, ang pinaka-worst na naging presidente ng Pilipinas. Pares tayo. Nasa kanya na lahat ng kawalangyaan at pambabalahura sa ating bansa. Binaboy ang ating rule of law at ang disenteng demokrasya para sa aking opinyon. Parehas tayo ng opinyon, Anita. Anita ulit. Pero okay lang yung tigas yan. Herodes na Digong nyo. Malapit nang matibok siya. Ikaw naman, Anita. Hindi ba alam ang kasabihan? Ang masamang damoy, masama. Matagal matigok. Raul Villanada ulit. Raul Villanada, shout out. Kuya Rox. Greetings, Kuya Rox, sa inyo may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Pag nagnakaw tayo ng 3 mangga, kulong tayo. Bilyon ang ninanakaw. Pag-iisipan na muna nila. Pero pansamantala, tulog ang kaso at laya ka. Totoo yan, Raul. Al-Ulalia, shout out, ah. Napakamalas naman nating mga Pilipino. Nagkaroon tayo ng presidenteng sintu-sintong klaseng. Boses pa lang, nakakasuka na. Ang Pogo ay front ng droga. Dapat suyurin ang mga Pogo hubs, especially yung mga tunnels. Malakas ang kutob kong may shabu lab doon o imbakan ng droga. Good day, Sir Rox at mga kawaryos. God bless. Parehas tayo ng kutob. Al-Ulalia, kala mo, ha? Anita ulit, oh. Thank you so much, Sir Rox, sa pagbati sa aking kaarawan. Bukas po. Thank you po. Our loving God, Lord Jesus, for giving us, Sir Roque, and another year. Sir Roque, another year. Totoo nga, Anita. Happy birthday ulit, my friend. User, shout out, ha. Putang abante yan, huwag na kayong mag-hearing mga buwisit. Marcos talagang weak ka. Kung pagsalitaan ka ni Duterte, naku. May taulo na naman, user. Ito na naman, user. President Marcos, okay lang ba sa'yo? Pinagsasabi ni Duterte, pinagtatawanan ka na. Walang nahuhuling mga wanted. Ibang klaseng presidente ka, sir. Matay tayo dyan. Estrelita Hero, shout out. Hello, Sir Roque. Kamusta na po kayo? Ingat po kayo palagi dyan. Oo. Ikaw din, ingat ka dyan. Michelle Edwin, shout out, my friend. June Lagon, my friend, pastor, shout out. Jeff Ramos, not shout out, ha. Sabi ni Estrelita Heroes, never again to Digong, Duterte clan, and allies. O, sana nga, ha. Shirley J. Sir, shout out, ha. Naku po, paano ba yan, PBM? Talaga namang tago sa buto.
taga-sabuto na ang mga pang-iinsulto po sa inyo. Iba na talaga ang best friend ng China, ano po, Karox. Totoo nga naman talaga ang sinasabi ni Digong. Si Pacquiao na lang, hindi nila mahuli. Siya pa kaya, Karox. Totoo, Cherry Jason ka ha. Mahirap yung hulihin yung mga yan kasi nga, nandyan ang mga galamay nila sa Kongreso, ang tatapang nila sa mga taong maliliit lang na mga walang pera. Sigaw-sigawan lang nila. Pati dyan sa Senado, pero pagdating sa mga DDS, sila Senator Rizal Tiberos lang ang napalag sa mga yan. Diyos na mahabagin. Tawa pa lang ni Roque, makasalanan na. Totoo yan, Shirley. Parang katunog nung kay Judas, di ba? David Alvin Mendoza, shoutout. Hi po, Karox. Wala namang kwenta. Yan mga pinagsasabi ni Digonggong. Nagsasalita yan kasi baka nasa hit list na sila ng pamilya niya sa Chinese triad. Kaya panay tanggol din niya sa Pogo. O, di ba? David ulit, oh. Karox, antayin na lang natin ang arrest warrant ng ICC. Tignan natin kung makapagsasalita pa si Digong ng ganyan. O, yun nga, antayin natin. Ilang araw na lang, my friend. Federico Mandak, shoutout. Nakakasawa ding mag-comment. Malas talaga nating mga Pinoy. Nagkaroon tayo ng dating presidente na naging bangungot sa ating mga Pilipino. Totoo yan hanggang ngayon. Hindi pa tapos ang bangungot, Federico. Pagkatapos ang pumalit isang presidenteng duwag, magaling lang sa pagsasalita. Tama naman si Duterte. Isang pastor lang ang kalaban, di ninyo mahuli-huli. Ang pang-iinsulto niya kay BBM ay mula pa, lampas pa sa ulo niya. Pero wala siyang magawa, kaya siya ang pinagtatawanan na din ng mga leader ng ibang bansa. Mahirap eh. Yun nga ang nangyayari, Federico eh. Anong gagawin natin? Jack Roman Santa, shout out. Luis Tro is Miriam Santiago in the making. Baka mas magaling pa to eh. Jack Roman Santa eh. Sa totoo lang ha. Mas bilib ako dito kay Luis Tro. Defense mechanism sa tabi ko lang, sabi ni Jack Roman Santa, defense mechanism sa tabi ko lang, sinipa ako pa. Eli, shout out. Malinaw sa pananalita ni Digong na pinatakbo niya ang Pilipinas sa illegal. Drug, gambling, corruption, and crimes. Walang ginawang matino. Totoo. Inaamin naman niya. Tsaka inaamin naman niya, sa impyerno siya mapupunta eh. Di ba? Lorna Bele, shout out. Baliw talaga si Duterte Taning. Pastor daw si Kibaliw. David Alvin Mendoza ulit oh. Dagdag ko lang po, Karox, tungkol kay NBI Director Jimmy Santiago, okay lang daw tumanggap ng donasyon kay Gibbs. Nagtrabaho din po ako sa gobyerno at yan ang kauna-unahang sinabi sa amin na bawal tatanggap ng anumang pera o regalo sa mga kliyente dahil dyan nagsisimula ang korupsyon. Binago na po wala ang RA 6715 na Code of Conduct and Ethics Standard for Public Officials and Employees. Binago na ni Jimmy Santiago. Nakikita mo din sa sa LTO, pag pumunta ka ron, maski sa Register of Deeds, mag-ingat sa pixel. Ganyan, huwag kayo tatanggap ng lagay, mga ganito. Si Santiago, sa NBI, pwede kayong magbigay at pasasalamatan namin kayo. Putik yan. Miguel Soriano, welcome to the club. Hoy, Excellency, ano ba? Patay tayo dyan. Christian Chengnak, shout out ha. Shout out po, Tatay Rox, at sa mga ka-warriors. Napanood ko na rin po yan kanina kay Batang Helmet. Tay, nagingit-ngit nga po yung si Sabog sa Fentanyl Buterpaning. Pinagyayabang niya na abogado daw siya at piskal. Sabi ko po, di naman talaga siya totoong abogado po, oo pa. Naging abogado lang naman siya dahil sa areglo, abogado di areglo. Ay nako. Salanan Marcos to eh. Sinuportahan ni Amy, Adeyan. Ngayon, yung sakit ng ulo niya yan. Di ba? Christian Cheng ulit to. At ano po tayo, piskal siya? Baka piskal. Grabe ang pang-iinsulto ni
Pugong Duterte Praning kay Ecstasy Tama Crooks. Yan, Ecstasy Mark Crooks. At sa pamamahala nito. Kasi nga po, noong ko pa sinasabi sa mga comment ko at sinabi nyo na rin po, Tyros, may hawak pang alas may hawak pang alas ni Ecstasy Mark Crooks, si Pugong Duterte Praning. Kaya saan hanggang sa matapos ang term ng current fake administration, yun if matatapos, ganyan ang setting nila. Sasabihin ng mga nabudol ni Ecstasy na ang bait ng daw kasi ng fake president nila. Kaya di pinapatulan ang mga padali ni Fentanyl Duterte Praning. Ha? Sabi ko naman po, di yan pagiging mabait, takot lang. Magkaibang hambait at hantakot. Richard Cheng ulit, maiba lang po, Otay. Yung isang nag-comment, sabi daw, ginagampanan ni Ecstasy Marcos ang sinumpaang tungkulin. Pani, ang tanong, may sinumpaan bang tungkulin yan? Nanumpayan si Ecstasy Extano, libingan ng bayani, ng mga bayani, at sa isang hindi sa puntod ng diktador niyang ama, yang nanumpa by po Tyrox. God bless always po and family nyo. God bless, Christian Cheng. Kervin Sapeda, my friend, shout out. July 7 Alcantara, shout out. Christian Sen, shout out. Dolor Garcia, Amy Bingson, my friend, shout out. Eman Escalona, nak, shout out. Sabi ni Prince Shervin, nagmula po sa Impapawid at Kalawakan, Impong Basyang Team Tiadeli. Muli po ay bumabati ng mapagpalang buhay sa ating pong lahat ng Team Rocky Warriors the Great. Inyo pong Tiadeli ay makikisugod at makikihimagsik at makikisugod mga kapatid sa laban ng matira matibay po sa Rox. Totoo, ako po ay talagang umay na sa mga bulok na ganap sa Rox. Sino ba? Walang kamatayang pagbanat, pero nakakalungkot po si Rox, di po tayo marinig ng mga pesting yawa sa ating isinisigaw at ipinaglalaban. Sobra pong lupit ng hagupit at lumalatay po ang hapdi at sakit sa ating mga kawawang kababayan na wala pong magawa kundi maghintay na lang po na susunod na kapalaran. Totoo yan. Magsimula po ng maghimagsik ng gabi ng kadiliman ang dating ingkong ng mga yawa, puro na po dusa at pasakit ang inabot po natin. At nakakalungkot na yun namang pong pumalit walang magawa kundi magngiwi at puro palipad hangin. Kaya ang resulta, heto po tayo ngayon. Para po tayong mga langay-langayan, walang tiyak na patutunguhan. Mismo. Iisa po ang ugat ng di matapos-tapos na bangayan, batuhan at labas ng kanya-kanyang baho. Iisa po ang tinutumbok ng mga hinayupak. Kasakiman po sa Rox, kasakiman sa pera, kasakiman sa kapangyarihan. Kanya-kanya pong drama at palabas. Pero sino po bang naghihirap? Sila po ba? Kahit ano pa pong pasabog ng putik ang ibato nila sa isa't isa, pareho po silang panalo dahil sila po ay nahihiga sa walang paglagyang kayamanan. Pagkatapos po ng boxing nila, may mga palasyo silang inuuwian at puro pagkaing masasarap. Sinabi mo pa, friend. Pero ang kawawang Juan, naiipit sa labanan, uuwing luhaan, matutulog, walang laman ang tiyan. Mismo. Yan po ang malupit na katotohanan, mahal nating kababayan. Pero kailan po natin mawawakasan? Puro dusat kahirapan. Puro na lang kahiyan. Namumunoy walang alam. Duwag, takot sa kalaban. Dirty fingers at murahan. Di ka raw niya uurungan. Sa patayan ay number 1. Ang ICC, sorry na lang. Si Shoki daw ang haharang. Putik yan. Layan. Madidisbar na yan. Tignan mo ha. Yan ang mga pag hindi yan, lahat yan. Pag hindi nagkaroon ng kalalagyan yan, yung mga bumibira kay Marcos, hindi ka Marcos.
Iba yung Marcos. Tatay mo. Tapos, Cassandra Daisio, ang Pogo ay pang-cover up lang ng droga. Imposible na bilyon ang kinikita ng scammer lang. Mas malaki ang kinikita ng droga, kaya may tunnel. Yan ang posible na opinion ni Doc Engineer Toto Causing. Kaya pala ang dami ng mga ngiwi sa bansa natin, lalo na yung mga mahilig magpa-press con. Patay tayo. Cassandra Daisio ulit, oh. Mananga natin, abangan natin si Toto Causing sa Senado mamaya. Wala pa naman. Nasa Kongreso ako kanina, Cassandra eh. Yun ang pinanood ko eh. Reynaldo Gonzalez, shout out. Sabi niya, oh, ibang klase si Albao. Kinontra na naman, sinabi na alaraw silang nahuli ng 5 pugante. Nagkakalokohan na mga ganyang opisyalis nagpapahirap sa ating bansa na hawahan ng mga taga Davao. Nahawahan ba kamo? Natapalan Inay. Si Pista Bunao, shout out. Good morning po kuya sa inyo pong may bahay at sa mga kawaryos. Ayoko na pong mag-comment dyan kay Digong. Kay Digong na yan. Sa iyo po, ako natutuwa. Sasabi mo po na ayaw mo pong makita ang mukha mo sa salamin na kumukulubot. At natawa tuloy ako. Kaya bigla tuloy akong nakapag-comment. Kuya, birthday nga po pala ng asawa ko. Ngayon, God bless po, kuya. Good day po. Happy birthday sa asawa mo, si Pista Bunao. Ha? Di mo naman sinabi pangalan. Sana in-announce ko. Si Pista Bunao ulit, oh. Uuna na po akong bumati sa inyo ng advance happy birthday. Kasi baka makalimutan ko po kayong batiin sa mismong araw ng birthday mo po. Hiling ko sa Diyos na bigyan ka pa ng maraming kaarawan. 4 na masaya, maligaya, masagana at maayos na kalusugan. Salamat, Chupista. Ganon din sa asawa mo. Sana ganon tayo lahat, di ba? Gayon din po sa inyong loving wife na gumaling na po siya sa gumaling na po siya at sa hipag mong napakabait na sana magising na siya sa pagka-comatose niya na di niya dapat sinusolo niya ang naiwan ng inyong magulang. Sige po, kuya, happy birthday po ulit. Happy birthday. Salamat. 3JC Hope, shout out my friend. Hello, Sir Rox. Hi, may jet lag pa rin ako. 4 na different time zone ba naman dinaanan namin eh. Nalilito ang body ko kung anong time zone mag-a-adapt. Ikaw eh. Lakwatsa ka ng lakwatsa. Anyway, tumama ka naman sa bingo. Pero subalit dapat ganun pa man, magko-comment ako. Yan Digong na yan, kahit ano pang pagmumura paggawin niya, ICC is coming and he can't not stop it. Murahin man niya ng murahin si BBM. ICC is still coming for him. So, sana nga, kaya. Kung lalaban siya, handa ang Interpol sa ganyan. Pero palagay ko, magtatago ito, join na sila ni Kibs at Alice at Bantag. Pwede. Ganun talaga yun. Kaya nga sabi ni Mulya, hindi namin pero yun, maghanap pa na naman tayo. Baka yun ang mangyari dyan. Tignan mo, 3J Shop ka. 3J Shop ulit. Tungkol sa Rox kay NBI Region 11 Director Albao ba yun? Oo, si Albao. Basta DDS malilimutin at hindi na makatanda na mga bagay-bagay. Akalain mo, si NBI Director mismo ang nagsabing na-arrest na nila ang 4 na galamay ni Kibs. Tapos ngayon, ang sabi niya fake news daw yun, si Rox. Naloka na ang beauty ko. Paki-explain mo nga sa akin itong issue na ito. Sige na. Kung ikaw naloka, ako pa. NBA ito. Legit siya po itong si Harry Roque.
malapit na rin mabukingking ito. Sangkot sa Pogo. Basta yan, 3J Shop, yung mga yan, eh, walang nangyari, walang nagawa si Marcos dyan. Eh, magpapapalitan siya ng birth certificate, huwag na siyang maging Marcos. Kaya. 3J Shop ulit ito. Itong si Gibbs, wow. Talagang nagplanta ng napakaraming galamay sa lahat ng sangay ng gobyerno. Totoo, sa Police, NBI, Senado, Congress, wow. Kaya ang hirap hulihin. Pero Sir Rox, sabi nga natin, sabi nga natin, hindi laging Pasko. Darating at darating din ang oras na mahuhuli yan. Matandaan na, friend. Basta, di nga raw siya makahuli ng boy, malay mo, biglang nagpakamatay, di ba? Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas pumuli. Malungkot, no? Pero yan hong nangyayari. Hay! Lord, bahala na po kayo. Sa inyo na lang ako kami umaasa. Magandang gabi po. Dasal, mga boss.